Sara Duterte impeachment trial. Boss Tranquil, magandang umaga po sa inyo. Yes. Good morning, Alvin. Good morning, Katrina. Opo. Magandang umaga sa lahat. Alam ko mamaya busy ka na. Ang dami mo na namang guestings mamaya. Pero kami muna, ano po? Anong Opo. assessment mo sa nangyari kahapon? Kasi sabi ko na kanina, parang boring yung kahapon. Parang mas maganda yung mga nakaraang araw. But then again, hindi naman kasi kami abogado. Hindi namin masyado na-appreciate. Ano po? From a legal point of view, okay ba yung kahapon? O Yeah. wala masyadong napiga kay Matibag? Yes. Siguro paliwanag natin muna yung tinatawag natin direct examination. Opo. Ay hinawakan ni Congressman Luistro. Makikita niyo po doon na yung objective nila ay hindi na lamang yung i-authenticate yung video ng pangalawang Pangulo, ngunit ipakita na meron pong mga context ito o may dahilan kung bakit siya may mga actuation na gano'n. Kung makaalala ninyo, pinakita rin doon sa video ngayon, ang video ng kapatid ng pangalawang Pangulo na sabi nila na galit, may puot. Ayun, di ba? Dahil sinabi niya na gusto niya ang ulo ng Pangulo. Pangalawa, pinakita nila yung previous action ng pangalawang Pangulo ukol sa kanyang treatment sa isang sheriff, sa isang demolition. Okay? At pinakita pa nila ang iba pang mga pagkakataon na pwedeng magpakita ng violent tendencies. At makikita mo rito, pinakita rin dito, no, yung tokhang, okay? Yung tokhang, tapos yung mga pagkakataon, yung binanggit rin yung Davao Death Squad. So may ano objective nila? Bakit nila pinresenta ito? Ibig ba sabihin, pinipilit nila isaksak yung hindi naman kasama sa video? Hindi po. Ang ginagawa nila dito, ikino-contextualize nila. So ibig sabihin, the threat is grave, at yung kagustuhang gawin niyon ay maaaring mangyari. Yun ang kanilang gusto palabasin. Pero liliwanagin ko, hindi ito nangangahulugan na kailangan gawin yung threat. Okay? Ang pinagbabatayan dito is yung gravity nung threat ng pangalawang Pangulo. So essentially, yun ang kanilang sinasabi. Pero palagi ko, mas interesting sa ating mga kababayan yung cross-examination. Sabi mo nga, parang baka mamaya sa pananaw ng abogado, iba sa pananaw ng ating mga kababayan. Paliwanag natin. Kasi yung cross-examination, kaya yung iba medyo naiinip. Para bang inaatake yung pagkatao ng tao? Di ba? Parang tina-attack mo siya. Para maintindihan natin, paliwanag natin kung ano ba ang objective ng isang cross-examination. Para po hindi tayo mawala. Ang isang objective po niyan ay ipakita na hindi ka dapat paniwalaan. Sa salitang Ingles, the general reputation for truth, honesty, or integrity is bad. Huwag nating paniwalaan siya. Pangalawa, sinasabi mo rin sa ibang pagkakataon ay maaring nakapagsalita ka. Ikaw testigo ka na ngayon ay inconsistent sa sinasabi mo ngayon. Kaya makita mo, mayroong mga instances na tinanong siya doon, gaano ka nakatagal na abogado, ano ang kayong kaalaman. Dito kasi hindi pwede magsabi, no, that's a legal question, kasi abogado siya. So kaya pwede siyang tanungin ng mga legal matters. Tapos po yung kanyang mga past experiences na maaring nagkaroon siya ng konting outburst. Tinanong rin sa kanya yon. So ganun po ang uri ng cross-examination, pati contrary evidence. Tapos papakita dyan, may kaalaman ka ba? Competent ka? Kita mo may mga tanong doon na, andong ka na ba noong mga panahon na yon? Yung pangyayaring yon, ganun po yon. So the objective really is to discredit the witness. Ngayon, ang tanong, iba yung pag-discredit, iba yung sustansya. Di ba? Iba yung pag-discredit, iba yung sustansya. Yung pag-discredit, naglalagay ka sa isipan ng mga judges na dapat ata hindi ko ito paniwalaan. Ganon. Kaya mo siya dinidiscredit. Yung sustansya naman, kailangan tingnan din ng mga hukom, ina-attack ba yung sustansya? Ibig sabihin yung context upon which it was presented. So, ito po, para po maintindihan natin, siyempre, lahat ng tao may opinion at this point in time. Tama, mali, wala namang bisa, malakas, di po ba? Pag nakita mo sa social media, ganyan. Ang babantayan dyan po is kung ano ang nagiging opinion na na-form sa isipan ng mga senator judges. Yan po yan. Kaya ginagawa nila yan. Pero kung ikaw tatanungin, Tranquil, natibag ba yung kredibilidad ni Matibag? Hindi pa kasi siya tapos, di ba? So far. So far, nakita ko ang pinipilit nilang palabasin dalawa. Na si Attorney Matibag ay wala sa pagkakataon yun. Pero alam mo, sa salitang legal,
kahit wala ka nung nangyari yon o nung simula ang investigasyon, meron po kasi exception yan sa hearsay rule. Ang exception na yan ay ibig sabihin, you are a custodian and therefore you are a qualified witness. Di ba nakita niyo, binabalikan niya, ako naman ito yung mga ginawa nila ngayon, pinatototohanan ko. May exception ho yan sa hearsay rule. Tapos po yung naman, yung kanyang pagpapakita ng kanyang actuations in the past, palagay ko, ayok magsalita kasi opinion niya ng opinion niya ng mga judges. Ayoko silang isway o i-shepherd sa isang direksyon. Attorney Tranquil, Kat po dito. Isa pa po dun sa pinuntirya ng defense kahapon is yung relasyon ni Attorney Melvin Matibag dun sa asawa niya na si Ann Matibag, si Laguna Representative Ann Matibag na pumirma sa articles of impeachment. Isa po sa common catchphrase sa impeachment trial is yung you cannot separate the person from the office. Applicable din po ba ito sa senaryo nitong mag-asawa? Okay, ganito po yan. Makita nyo, kung aking naalala, ay itinanong yan. Because the objective is to discredit. Kasi ang mag-asawa ay may union, natural nag-uusap yan. Kaya lang po, sa isang, let us try to be as objective as we could get. No? Ang katungkulan ng isang public officer, ang kanyang loyalty ay sa kanyang opisina. Hindi nangangahulugan, wala siyang loyalty sa kanyang asawa. Kaya nga po may mga confidential information na hindi mo pwedeng banggitin sa asawa mo. Lalo na pag national security yan. Lalo na pag mga importanteng mga trabaho mo ukol sa pamahalaan. Kahit na yan ay katabi mong matulog. So natural sa atin na mag-isip, baka naglalaro. Pero kailangan lamang pakita nila. Yung siyang pumirma, itungkulin niya bilang congresswoman yun eh. Pero kailangan pakita rito na yung dalawa ay nagkakasundo na yun ang kanilang objective. Pero kung they are true to their functions, regardless na we disagree with them, no? Nagdi-disagree ka doon sa congresswoman o nagdi-disagree ka doon kay director, sila ba ay nagiging yan? Are they loyal to their position? Ibig sabihin, ang ginagawa pa nila ay tungkulin lamang nila. Ganun po yun. Pero siyempre, kung paghahaluin mo, isipin mo talaga baka nga pinagpaplanuhan nila, di ba? Attorney, last from my end because 8 minutes na lang yung natitira. Strategy-wise, what do you make out of the defense's move na maging mas visual yung presentation nila? Nakita natin kahapon na ino-objectan yung paglalabas noong mga subpoenas, tapos nilalagyan ng X kapag sinasabi ni Melvin Matibag, ni NBI Director Melvin Matibag na wala siyang personal knowledge dito. What do you make out of that strategy na maging mas visual yung presentation ng defense para sa publiko? Alam mo kasi, ang depensa, ang objective dyan, syempre, hindi sila umabot dun sa core nung gustong patunayan ng prosecution. So, sa tingin ko, ang depensa, ang ginagawa nila, itong testigo na to, nandun ba yun? Itong testigo ba to, competent? Kita mo, may tanong pa siya, anong hearsay? Ano chismis? Ikaw ba nandun? Kasi those are words and catchphrases na sa ating mga mamamayan, paano ko magte-testify sa chismis? Di ba? So, dito, sa tingin ko, yun yung active na ginagawa nila. Ang ginagawa nila ay magtanim ng asin sa isipan ng mga nanonood at sa isipan ng mga judges na baka nga. So that's what they're trying to do. Pero sir, in the court of public opinion, do you feel na isa tong edge ng defense compared sa prosecution? Because so far, mas technical yung presentation ng prosecution kumpara dito sa ginagawang, nakikita natin ginagawa ng defense na meron silang PowerPoint presentations, meron silang visual aids, meron silang survey numbers. Wala. Halos yung kanila kung magpa-flashman sila, excerpts lang ng batas o kaya ng dokumento. Hindi sila ganun ka-visual. Go ahead, sir. Alam mo, on a political standpoint, maganda observation mo. Kasi meron yung tinatawag na sabi natin, legal, constitutional, political. And within the political, may communication yon. Kasi pag nakikita ng tao, mas naiintindihan niya. Tapos sa lingwahe na naiintindihan nila, mas naiintindihan nila, so magbabite yon. So the greater challenge this afternoon is maganda yung tanong mo, paano nila ng prosecution i-turn yung visual impact na ginagawa ng depensa. Sanda mo, sa unang pagkakataon lang nila ito ginawa, di ba? So tinitingnan nila kung paano makakapture ng mamamayan yung sinasabi nila. At hopefully they are able to discredit the witness. Last na lang from my end, Tranquil. Yes. Sapat na ba na kumaga na-establish na ng prosecution yung Article
4. Tama, no? Article 4 nga ba, Kat? Tama, 4. Yung Grave threats. Grave threat. Sapat na yung pinesent yung 3? Kasi winding up na tayo ngayon ngayong araw, no? Napatunayan na ba nila ang dapat nilang patunayan? If we look at it on what has been testified, no? Kasi patuloy pa ang cross-examination, kaya ayokong magkaroon ng conclusion pa eh. Pero kung yung so far na testify, isummarize natin. Si Calilong, tinestify niya yung existence ng video, okay? Na tinestify niya rin yung existence ng video, na authentic ito, kung paano niya sinorse yung algorithm nito, yung engagement nito, ano ginawa ng NBI, napatunayan niya yun. Hindi na pinagtatalunan yun. Ibig sabihin, nag-exist yung video. Napatunayan ni Atty. Lotto na mayroong investigasyon. Dahil may phases ang investigation. May 4 na phase ang investigation. At kung anong ginawang hakbang nila para isampa ang kaso ng Department of Justice. Ano na yun? Nasa record na yun. Okay. As to whether na naasinan nila yon para mag-doubt sa pinagsasabi ni Atty. Lotto, nasa sa Senator Judges. Pangatlo, anong napatunayan kahapon? Doon lang tayo sa direct examination. Opo. Kay Attorney Matibag, napatunayan nila na number 1, may investigasyong ginawa ang NBI. Based on their jurisdiction, pinatunayan nila na this is a national security matter. Naalala mo yun. Sinabi nila na ito dahil sa Pangulo ito, involved ng security ng Pangulo, national security matter ito. Sinabi rin nila na ito should not be taken lightly. Pinakita rin nila yung fact na maraming context or circumstances na maaring there is a tendency to commit violence. Okay, yun ang doon. To that extent, napakita nila. Kaya nga makita mo, ang direct examination nila ay 2 oras lamang. Kaya tumigil na eh. Nung sa tingin nila, napatunayan na yun. Di ba tinatanong sila, yung kinontrata ba? Alam na, di ba tumigil siya ron? Sabi niya, hindi namin sabihin publicly. In fact, ang mga investigator, yung talagang seasoned investigator, generally hindi nagsasalita niyan. Kasi malalaman, alam niyo ba yung mga kriminal, yan, sensitive and perceptive. Kagad nilang malalaman, sino sa atin dito nag-leak nito? Bakit may ganitong information sinasabi doon? So, to that extent, ang hinihintay ko actually, hihingi ba ng caucus yung Senado? Hihingi ba yung parang private session para malaman kung meron ba? So, all of this, to this extent, meron. Ngayon, ang ginagawa ng depensa, ini-erode yun. Na sinasabi na, huwag niyong pagtiwalaan yan. Hindi niyo kasi wala pa siya noon. Huwag niyo yan kasi meron niyang meron rin yung tendency ganyan. Yan, ganun ang ginagawa nila. Tapos, ito, mga sinasabi, baka, di ba, hearsay lamang, ganun. Ganun ang ginagawa. They're trying to erode something that has been established doon sa direct examination. Okay. May question kami ni Kat, pinag-usapan namin. Alimbawa, pagpalagay natin, natapos na yung 4, ang 4, nausad na ng 2, biglang may bagong ebidensya doon na related sa 4, pwede bang balikan yun, Atty. Trangkil, o hindi? Pagtapos tapos na. Alam mo, ordinarily, kaya may pre-trial order, hindi mo nababalikan yan. Ordinarily, pag sa hukuman yan. Kaya lang, alam mo, kahit sa hukuman, and I foresee it could happen in the impeachment court, in the interest of justice. Kaya, lagi mo maririnig yan. Kung ang objective mo ay ma-attain ang hustisya, ang judge nag-exercise ng discretion minsan yan. Oo. Minsan magugulat ka minsan nangyayari sa amin, sabi, hindi na pwede yan. Ilang pas na Pas na eh. Oo, sasabihin ng judge, okay, just for me to be able to hear in the interest. Okay. Hindi kasi halimbawa lang may lumutang. Sabi niya, hindi, kinontrata ako ng Vice President wala na tayo doon. Nasa 2 na tayo, tapos na yung 4 So pwedeng bumalik doon sa 4 just in case lang may developments na crucial. Discretion yan ng hukuman. In fact, may mga instances ako nakikita na nakakapagsara na ng ebidensya ang prosecution sa actual case. Tapos ang tinatawag namin dyan, newly discovered evidence. An evidence which was not available during trial. So sasabihin nila, Your Honor, magmamanifest sila. Paano bang bigyan nyo kami ng pagkakataon na bumalik sa puntong ito dahil po may bago kaming ebidensya. Sige po. Tranquil, thank you. Maraming salamat. Nasa ka ba? Nasa ANC ka ba? Nakamuna, umiikot-ikot ako sa mga channel. Sino kasama mo? Si Casey? Hindi, ngayong umaga, dito pa ako. Wala pa ako doon. Mamaya. Mamaya. Kasi hapon pa naman. Resident. Thank you. Maraming salamat, Tranquil. Mabuhay ka. Salamat, Attorney. Thank you. Si Attorney Tranquil Salvador III. Kaya lang, kilala po as Tranquil.
Kahit mali yung bigkas ng trangkil, sige na. Doon na siya nakilala sa trangkil, no? Pero tama talaga. Unang kita ko sa kanya nung batang reporter pa ako. Oo. Corona impeachment trial. Iba pa yung hairstyle ni attorney noon. Mas pogi ba siya noon kaysa ngayon? Fresh na fresh hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Mabait yan sa atin yan. Magaling Super, yan. super. Napaka